Pod Network Entertainment. So hindi basta-basta, kailangan mag-isip ka rin muna kung within the culture yung Hindi yung lang yun. gagawin mo. Kasi kunyari, resume gets you noticed. Oo. Pero pag in-interview ka na, doon makikita nung makikilatis ng manager o ng HR kung bagay ka sa kumpanya. Oo, tama. Kasi ganda ka ng resume mo pero pag nagpunta ka sa interview, naka-shorts ka. Hindi ka nakaporma, di ba? Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, where we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. In this episode, kasama ko po si Zardelos Reyes, CRSP, ang inyong career coach at Upwork expert. And we'll be talking about, dahil Resume Mondays ngayon, we'll be talking about what's the difference between a creative and a formal resume. Ooh. Yun. Sa mga Immortal na nakikinig ngayon, like and subscribe to the Underpaid Podcast. Leave a comment, rate the podcast, answer the poll question. Siyempre, importante yung pag-subscribe nyo sa amin sa Spotify and Apple Podcast. And kung gusto nyo mapanood yung video podcast, nasa YouTube po ng TPN, the Pod Network Entertainment. Subscribe rin po kayo ron. At ang aming mga socials, ako po, Stanley Chi sa Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, at ang aming Suplado Motors. Kumpleto po yan sa Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, at may collaboration po kami sa 1PH. And abangan ninyo yung segment namin sa show ni Julius and Tintin na Road Trip with Excited Stanley na nga Chi. ako. Yun. Ikaw naman, Zar, ano yung iyong social media accounts and LinkedIn? Ayun, so connect with me on LinkedIn. So sa LinkedIn, doon ako nagpo-post. So you can also message me there. Okay rin kapag naghahanap kayo ng mga jobs, at least makikita nyo yung mga jobs na pinapost ko at saka sinasupport ko. And follow me on my social media accounts. It's at my other office PH. Yun. So, yung mga gustong mag-career coach, magpa-career coach ng libre, mag-message kayo sa Facebook ng Underpaid Podcast, leave a comment, join the Discord group and the Facebook group. Okay? Natutuwa nga ako sa mga nagpapa-career coaching sa akin eh. Kasi nagda-notes sila. So, very engaging. They're really there to have career coaching. Hindi lang chikahan. As in, nakikita ko sila nagda-notes. May mga nakipag-chikawan ba sa'yo ron? Oo naman. Ano sinasabi nila? Hindi, mga light lang. Hindi naman, it's really more probably mga 75 to 90% na career coaching talaga. Kasi very serious sila. Ikaw ba naman to have the courage to reach out to the Underpaid Podcast Facebook page. Tapos sasabihin mo gusto mo magpa-career coaching. Syempre, gustong-gusto mo talaga kumuha ng insight from another person. Yun. So, ayan. Sa mga Immortal dyan, eto, Resume Mondays tayo. Pag Martes, Sweldo Tuesdays. Pag Huwebes, Racket Thursdays. And pag Biyernes, yung Office Confessions natin /Happy Hour. Tama. Very productive. A very productive week for you kapag lahat yan pinakinggan mo. So, formal resume and creative resume. Kailan ka magka-creative resume? Okay. Ikaw mag-a-apply sa yung creative resume Sige, yung creative resume, pwede yan sa mga advertising agencies, sa mga animation studios, sa mga media agencies. Yeah, it really depends on the industry, job category. Hindi sa lahat mag-a-apply ang creative resume. Kasi may mga industries like for example, nasa finance ka or nasa, saan pa ba, yung mga corporate setting. Usually, they would view that as unprofessional. So, you really have to distinguish whether you can create a creative resume or just a standard plain resume. Kasi yung creative resume, it will help you na mas mapansin na, uy,
pulido magtrabaho ito. Kunyari, packaging design ang trabaho. Or Tapos, industrial designer ka, no? Oo. Nag-mock up ka kunwari ng sapatos, yun ang binigay mong resume. O di, syempre, kakaiba yun. Oo, so yung mga target fields or artistic fields mostly. So advertising, graphic design, ano pa ba? Pwede rin marketing, di ba? Pwede. Pero if you're going to apply in a government position, kunyari sa City Hall ng Quezon City, ikaw yung artist, medyo kailangan formal. Oo. Tapos ang portfolio mo malamang, gagawin mo, here's my website, you click the Nakapag-apply ka na ba? my portfolio. Sa mga government agencies? You have to you have to pass the exam dun sa government na So, to your point, you also have to check yung company style, di ba? Oo. Yung style and kung appropriate dun sa company na ina-applyan mo. Hindi yung basta-basta, nasa creative field ako, pasa na lang ng creative resume, di ba? You really have to check kung is it still within this company's culture, this company's style, this company's yung naisip ko ulit yung sinabi ni Shansi kanina. Yung culture, tsaka yung core values, di ba? Oo. Diba? Importante yung core values talaga eh. So hindi basta-basta, kailangan mag-isip ka rin muna kung within the culture yung hindi lang yun. gagawin mo. Kasi kunyari, resume gets you noticed. Oo. Pero pag in-interview ka na, doon makikilatis ng manager o ng HR kung bagay ka sa kumpanya. Oo, tama. Kasi ganda ka ng resume mo pero pag nagpunta ka sa interview, naka-shorts ka. Hindi ka nakaporma, di ba? Alright. Welcome to the Halo Halo Show. We're on a quest to save Manila traffic from boredom. Quest? What are you, Frodo? I'm trying to tell them about our podcast. On a quest to save Manila traffic from boredom. Yeah, I'm bored. Can you do better? Okay. Welcome to the most awesome podcast in the whole universe. Well, maybe not the universe. Listen to the Halo Halo Show, where we talk about what's trending in the Philippines, among other things. Yeah, we talk about our lives, make fun of each other, and we really will save you from boredom. Yeah, it's our quest! Grab your swords! And your headphones. Listen to the Halo Halo Show. Stream it on all your favorite podcast platforms. At saka dapat may, kapag nagka-creative resume ka, dapat may elements pa rin doon na kita yung experience mo. Oo. 'Di ba? Na makikita yung job title mo. So, meron pa rin mga, mga formal resume template. Tipong kung ihaharap ka sa kliyente, nag-meeting kayo, papakilala ka sa boss ng ibang kumpanya, hindi sila mahihiya. Kasi malaking factor yung ugali Ugali, the way you speak, the way you present yourself, and the way you handle yourself, no? Malaking bagay. So sa formal resume naman, Zar, ito yung talagang may 2x2 picture, naka-Amerikana ka, yung mga word file na nauuna yung work experience kagad, yung mga latest na trabaho mo nung 3 years, yun ang mga ilalagay mo. Dapat naman sa traditional resume, dun sa creative resume, meron pa ring elements na ganun eh. Gagawin mo lang creatively. Oo. Oo, 'di ba? Pero hindi na ako naglalagay ng picture at saka hindi naman kailangan naka-Amerikana talaga, 'di ba? Hindi, yung parang something na, yung parang passport na picture mo. Usually ganun dati. Kung ano yung passport picture mo, yun na yung pang-apply mo sa kumpanya. At saka so kahit creative siya, yun nga, kailangan pa rin, meron pa rin mga contact information, may work experience and responsibilities, may skills pa rin, di ba? Hindi lang yung parang magbabato ka ng something na creative tas wala naman masyadong laman. Tsaka yung objectives nyo. Siyempre, pag formal resume, kailangan medyo formal yan. Pero pag creative na resume, mas maganda kung yung objective mo is medyo witty. Oo. Diba? Alam mo ba na hindi na ako gumagamit ng objectives? Oh, bakit? Ikaw, sa tingin mo kailangan pa yung objectives? Hindi na. Ito kasi minsan may mga fresh grad. Yung mga palitan mo na yung template mo kapag gumagamit ka pa ng objectives. Palitan mo na lang skills. May mga iba kasing ganun ang ginagawa.
Tapos yung iba naman yung Photoshop, 80%, yung Illustrator, 90%, di ba? May ganung mga template eh. Kaya nga Depende sa Canva. kailangan talaga natin pag-usapan yung yung mga ganyan sa Resume Mondays. Kasi yan yung mga medyo old school na eh. Oo. Kasi parang wala namang purpose yung objective eh. Tsaka Diba? parang nagbubulahan kayo. At saka yung self-assessment ng, kunwari, ng skills, yung sinasabi mo, yung Photoshop, 80%, hello, self-assessed yun, di ba? Kanya-kanyang ano yan eh. Oo. Kanya-kanya yan eh. Ilagay mo na lang Photoshop, yung Kung skill. ano yung kaya mong gamitin. Huwag ka na lang mag-self-assess. Kasi kung gagawa ka pa ng table, di ba pinag-usapan pa natin yung ATS compliant resume? Tanggalin mo yung table. Di ba? At saka itong ito actually, usually, di ba, sa mga local jobs, effective to. Kasi, kunwari, industrial designer ka. Tapos, kailangan ka mag-submit ng parang creative resume, di ba? Mas maganda kung mapadala mo doon sa office. Oo. Dapat. Oo. Ang ganda nga siguro kunyari, ito sa creative resume kunyari may dadating na rider, nag-order pala ng Shopee kunwari or ng Lazada yung HR. Oo. Tapos yung pala, pagbukas niya resume mo no? Hindi kaya ako maiinis no. Umasa ka na. Umasa ka pero it's effective Parang kung titingnan mo lahat tayo nag-order So, okay. sa mga apps na ganyan. Oo. Tapos biglang to the manager of ganito or the HR ng ganitong creative department ng ganitong company. Sabi niya, ano kaya ito? Tapos makikita niya, okay napansin ko Kasi may intriga ka. Sino nagpadala sa akin? Tapos nandoon yung pangalan mo sa sticker, di ba? Pangalan mo, address. And then pagbukas niya sa box, creative na art director pala o writer ang ina-applyan. Actually, sa totoo lang, I'm very mixed emotions ang nararamdaman ko dyan. Dahil kasi ako nagre-review na ako ng resume, tapos iniisip ko, ano kayang reaction ko dito? Tapos may resume mo, tapos may nakalagay na mug. Oo. May mga mug, yung mga pangkape, pero yung packaging, nandun yung mukha nung nag-a-apply. Ay, Diyos ko. Uy, creative ito, yun Dude, Valentine's. Padala ng bulaklak. Tapos akala mo, secret admirer. Akala mo, jowa mo. Tapos yung pala, aplikante. Tapos niloloko ka na sa buong office. Tapos flattered ka. Tapos parang, gandang-ganda ka sa sarili mo. Tapos pupunta ka dun sa bathroom. Titignan mo sa sarili mo, ganda-ganda ko talaga. Sino ba to? Ganyan. Tapos biglang Sino kaya? Biglang dadating yung aplikante. Ma'am, ako po yung nagpadala nung isang bouquet ng bulaklak. Kasi hindi siya isang dosena, 11 lang yan. Hawak yung pang 12 na bulaklak. So, depende na sa makaka-receive niyan kung matutuwa siya o hindi. Kung sawi ka sa pag-ibig, parang hindi magandang idea maka-receive ng ganyan. Or sa kung may totoo asawa lang. na yung HR. Ay, oo nga. O kung may asawa na yung manager. Ikaw yung mga idea mo mapapahamak. Ako nga, maglang tsaka kape na may mukha nung aplikante. Kasi may mga kilala ako nagbibigay ng bulaklak sa sarili nila So, hindi, seryoso ako. May mga friends ako, binigyan nila ng bulaklak sarili nila. Anong klaseng bulaklak? Pag Valentine's, para lang yung Anong klaseng bulaklak nga? Hindi mga kung ano ma-afford nila. Malaysian moms, mga mura, gano'n. Hindi naman. Mga roses talaga. Kasi sa opisina, di ba, para hindi sila mapahiya siguro, nagbibigay sila ng bulaklak sa sarili nila. So, nagpapadeliver talaga sila. Pero thank you doon sa mga friends ko na nag-trust dun sa information na nagbibigay sila ng bulaklak sa sarili nila. Kung hindi maganda yun, siguro nagtataasan ng si ganito nakatanggap ng bulaklak? Hello? Sino yung hayop na nagpadala sa kanya? Meron kilala. Ito kamag-anak ko. Nagpadala ng bulaklak, mukhang nagpadala ng bulaklak sa sarili niya. Tapos, ang ingay-ingay niya, sasabihin niya, ano ba yan? Sino nagpadala nito? Walang card. Walang card, walang anything. Sino nagpadala nito? Oh my God, sino to? Sino umaarte pa? Baka security guard ang nagpadala. Tapos, lahat kami, iniisip namin, ikaw naman nagpadala ng bulaklak na yan wala akong sinasabihan ng address ko. Gumaganon pa. Ang sarap batukan. Baka hindi para sa kanya yun.
Hindi mukhang alam niya na para sa kanya. So, kaya feeling namin ni Pia, yung sister ko. Si Betchay. Oo, feeling namin na siya talaga nagbigay. Kasi wala nga daw siya sinasabihan ng address niya. Okay. Oo. So sa mga immortal dyan, ito, pinag-uusapan natin resume, formal and creative. Make sure na yung pagbibigyan nyo ng resume, bagay. Oo, Yung tama. kung ano man yung kumpanyang applyan ninyo. Creative resume, then syempre sa creative field. Formal, alam nyo na, yung mga... Formal, traditional. Oo. Yung mga IT companies, yung mga HR companies na yan, di ba? Yung mga alam mo nang naka-Amerikana kayo, naka-formal. Kunyari sa bangko kayo mag-a-apply, formal resume. Pagka yung mga kumpanyang medyo creative, halimbawa sa Google, fun dun pwede ka magpadala ng mga creative resumes dun. Actually, sa mga tech companies sa US, mas nagiging creative sila dun sa pag-create ng resume or application. Kasi yung mga tech companies dati, at least dati, they receive applications sa super dami, thousands a day. So, mahirap talaga makapasok. So, kailangan talaga mapansin ka. Even sa sa candidates namin ngayon, dahil tech company kami, sa isang araw lang, magbukas lang ako ng job, meron ng thousands of applications. Depende sa lugar talaga. Okay. So there you have it, mga immortal. Sana nakatulong itong Resume Mondays episode na formal resume versus creative resume. At like and subscribe mga immortal sa Underpaid, sa Spotify and Apple Podcasts. Leave a comment palagi at nababasa namin lahat yan. So there you have it. For Zar de los Reyes, I'm your host Stanley Chi and this is The Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.